And magandang hapon po sa inyong lahat. And batiin po muna natin yung bawat isa. Tayo po muna tayo. And sabihin niyo po sa mga tabi niyo na blessed Sunday afternoon po sa bawat isa. Let's all stand. Give our highest praises to our Lord. Moving your arms, never let me go. I want to spend eternity with you. I stand before you and give you all my praise. Your love is all I need. Jesus, you're all I need. My life belongs to you. You gave your life for me. Your grace is all I need. Jesus, you're all I need. Holding your arms, never let me go. I want to spend eternity with you. Now that you're here, everything is different. Everything's so different, Lord. I know I'm not the same. My life will change, and I want to be with you. I want to be with you. Stand before you, Lord. I stand before you and give you all my praise. Your love is all I need. Jesus, you're all I need. My life belongs to you. You gave your life for me. Your grace is all I need. Jesus, you're all I need. Holding your arms, never let me go. I want to spend eternity with you. Now that you're here, everything is different. Everything's so different, Lord. I know I'm not the same. My life will change. I want to be with you. I want to be with you. Now that you're here, everything is different. Everything's so different, Lord. I know I'm not the same. My life will change. I want to be with you. I want to be with you. I will sing with you always.
Lord, in your presence, we want to say, hold me in your arms, never let me go. I want to spend eternity with you. And now that you're here, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, my life is changed. I want to be with you, I want to be with you. Now that you're here, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, my life is changed. I want to be with you, I want to be with you. I want to be with you. Yes, Lord, I want to be with you, my Lord. So give thanks to our Lord Jesus Christ for giving up His life for us. Now we get to live forever. The Lord, our God is here. His love endures forever. For He is good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise. With a mighty hand, and outstretched arm, His love endures forever. For the light that's been before, His love endures forever. Sing praise, praise, sing praise. Church, sing praise, sing praise, sing praise, sing forever, forever. God is faithful, forever. God is strong, forever. God is with us, forever and ever, forever. Yes, Lord. From the rising to the setting sun, His love endures forever. By the grace of God, we will carry on. His love endures forever. Sing praise, praise, sing praise. Yes, sing praise to you, Jesus. Sing praise, sing praise. Sing forever, forever. God is faithful, forever. God is strong, forever. God is with us, forever and ever. Sing forever, forever. God is faithful, forever. God is strong, forever. God is with us, forever and ever, forever. Yes, Lord, we sing forever to you. Because you are mighty to save, Lord God. Everyone needs compassion, love that's never failing, and mercy falling. Everyone needs forgiveness, kindness of a Savior, and hope of
He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Yes, Lord. Take me as a fighter. Take me as a fighter. All my fears and failure. Fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. I surrender. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light on us. Shine your light. Let the whole world see. Singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light. Let the whole world see. Singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light, shine your light. Let the whole world see. Singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. Singing for the glory of the risen King. Yes, Lord, shine your light on us, Lord. Yes, Lord, shine your light on us as we see the glory of your face this afternoon, Lord. As you speak to us, Lord God, may our hearts open, Panginoon. May you speak to us and bless our hearts, Panginoon, this afternoon. Lord, we're lifting up everything to you, our lives, our hopes, only resides in you, Panginoon. Wala kang ibang gustong papurihan, kundi lamang po ikaw, Panginoon. We thank you for everything. We thank you because you saved us, Lord God. Because you are a mighty Savior.
Lord, we are praying that you open up our hearts as we listen to your message. And also, we are praying for the one who is delivering your message from God this afternoon. Bless him. May he deliver your word perfectly, Lord God. May the Holy Spirit guide him, Lord. We just want to praise him. We just want to give you all the glory, Lord God. This afternoon, Lord, we surrender our lives to you. We're lifting up everything to you, Father. In Jesus' name, we all pray. Hapon sa inyong lahat, sa mga kasama sa online at magdakong na FB. Kaya sa paling camera. Okay, what a privilege na mag-worship. Siguro sabihin natin sa ating kasama, I'm so glad we can worship together. So, may you say to your neighbor, I'm so glad we can worship. So, ang una, siyempre, nabati natin ang ating first time na lola. Tama ba? Okay, patayin natin si Ate Dan, palakpakan natin. Oh, okay, si Sister Lee, pangalawang ako. Si Sister Dan, pangalawang ako. Okay. Nanganak na po si Raya. Napaka-cute, kamukhang-kamukha ng lola. Pwede ba natin banggitin yung name kung hindi pa? Hindi ba po sila final sa Sige. Saka na lang, pag gano'n na, final na. Okay. Maraming salamat sa Panginoon. May bago tayong member ng NCCC. Okay. Meron ba akong na-list na nanganak na itong mga nakaraan? Okay. It's a privilege to be part of this big family. Okay, of course, pinagdiwang natin yung farewell worship together last Sunday with Pastor Perding. Nasa Pilipinas pa siya, I'm sure. At I'm sure nanonood din siya by this time. Or replay siguro. So wherever you are, Pastor Perding, enjoy the remaining days sa Philippines. Okay? And we hope to see you soon. Okay? Ito ba? May announcement pala. May natanggap kayo mga papel, tama? O hindi yan bill statement na. Okay. Yung unang malaki, yun yung ating sermon notes. O si Sister Dan parang wala. Okay. So, Brother Rani, pakibigay na lang si Sister Dan. Ayan. Tapos, sabihin, pwede kayong sumulat yan. Meron diyang lines below the sermon. Pakitaas ng kamay nung wala pang paper. Okay. Isa lang ba? Wala. The rest meron na. Okay. Feel free to write down yung notes nyo. Tapos, back to back, nandiyan yung ating discussion mamaya. Tapos, meron din tayong announcement for next Sunday message. Lord willing, kung nandito pa tayo. Okay, so, gawin nyo nang maayos yung handouts na yan. Talagang pinaghirapan niya ng buwan. Tapos, yung pangalawang maliit na papel, ano nakasulat dyan? NCC members info update. Sabihin, it's been 3 years. So maraming nagbago, di ba? Apelido nyo, telephone number, yung address dyan, barangay lang at sa account. Huwag nyo ilagay yung number. Okay, secret. Basta yung barangay, town, or city. Ngayon, anong gagawin ko dyan? Gagawin natin centralized database. Pag may birthday kayo, hindi mabati man lang, di ba? Okay, ano pa ba? Papadala ng mga messages kung kailangan. Okay lang ba sa inyo? So, ang request ko, kung okay lang din sa inyo, pagpasa ng offering bag, shoot nyo na. Kung tapos nyo na. Kung hindi, bago kayo umuwi, hindi pakishoot na rin doon sa offering bag. Yun ang gagawin natin.
lalagyan. Kasi wala akong makitang box dito eh. Kanina pa ako tumitingin. Doon na lang sa offering box sa yung info sheet. Okay. Kaya lang, huwag niyo kalimutan yung baka yun lang ilagay niyo. Sama niyo rin yung iba dapat. Okay, joke lang. Okay. Tapos ba announcement natin? Okay. So, bali, anong pangalan ng series natin? We're following a series. Siguro yung class natin, Sister Helen. Yan. Ano yung series natin? Hindi na nakalagay dyan, ano? Ang series natin ay From Bondage to Breakthrough. Okay, it's a 4 Sunday sermon, pero isa lang yung kanyang theme. From Bondage to Breakthrough. Last Sunday, ano yung storya na ating pinag-usapan? Anong lumilipat na bagay yun? Dragon. At least na-recommend ko lang. Okay. Last Sunday, nagkwento tayo. Ngayon, may kwento na naman tayo. Ang kwentong ito ay Screwtape's strategy. So, sa background, merong magtiyo. Ang pangalan ng tiyo niya, si Screwtape. Yung kanyang pamangkin, Wormwood. Of course, ano tatang-isip lang ko, hindi ito. Okay, nagkataon na yung Screwtape is devil. Siyempre, pamangkin niya, malamang devil din. No? Okay, so yun ang ilaruin niya lang sa isip niyo. Dalawang devil yung nag-uusap. Ngayon, it so happened, yung inbox nila, kasi uso nun yung mailbox, nabuksan, may letter, nagsasakutan pa sila ng letter ni Tito at saka ni pamangkin. At ang nilalaman ng letter, ay yung pag-usapan natin. May sikreto sila, meron silang master plan. Pero before that, siguro basahin natin yung Ephesians. Hindi nakasulat ito. Babasahin ko yung the full verse. Okay? Ephesians 6:10-12. Finally, be strong in the Lord, and in His mighty power, put on the full armor of God, so that you can take your stand against the devil's scheme. So yun, actually, yun lang gusto kong madinig. Devil's scheme. Scheme means strategy. Paano silang pinaplanong masasama? Of course, against kanino? Sa atin. Okay, sa kwento, pag bumanggit silang client, tayo yun, client. Ang tingin nila sa ating client. Ang tingin nila sa father below, si Satan. Pag sinabi nilang enemy, si God. Siyempre, ang author, mga devil, siyempre, iba yung perspective nila. No? So, okay, malilito. Pero hindi ko na plan yung kwento yung buo. Kasi, mahaba. So, pipili lang ako ng mga outline. Okay. So, slide 2. Introduce natin, ano? Ayan, no? Yung sinabi ko kanina. Ito yung summary ng kanilang plano. Nakikita nyo ba yan, sister? Medyo. Oh, okay. Sabi dito, the safest road to hell is what? A gradual one. Tapos, the gentle slope, soft underfoot without sudden curves. So in short, ano ibig sabihin? Dahan-dahan. Ang papunta raw sa hell na kalsada, hindi ganon. Ganon. Pagka hindi mo pansin eh. Tapos, hindi biglang dahan-dahan yung ano niya paling. So para, hindi alata. Yung tactic ng magtuto. Okay. So, na-introduce ko na, di ba? Okay. Slide 3. Okay. So, nag-request ako kay ate Sister Ella kasi napapansin ko lang sa sana. Ang layo ko na yung slide number 1 pa rin. Hindi ko na kaya yung multitasking. So, ano na tayo? Call a friend. Okay. So, slide number 3 is about nagpalit ako actually. Hindi ko pala napalitan dun sa slide. Ngayon, ang gagawin natin is babalikan natin itong strategy number 1 kasi diyan tayo magtatagal mamaya.
Punta tayo sa strategy number 2. Yan. Ang sabi dito, ang strategy number 2, pakibasa nga. Comfort. Okay. So parang may idea na kayo ano ibig sabihin ng strategy niya. Dapat comfortable. Kasi yung word na commitment, anong dating? Parang nakatali. Wala kang leg, elbow. Sabi dito nung dalawa, the Christianity of convenience. Dapat yung schedule nila, gusto si schedule ko. Sabihin nyo lang kung nakaka-identify kayo, dapat yung parking ko naka-reserve. At sa kapagpasok ko, dapat malamig. Hindi ako nagpapaypa. Ano po yung mga convenience. Tapos, kumpleto yung amenities ha. May CR, may pantry, may elevator, may mirror. Parang yun yung comfort. Parang meron ng checklist. Ay, hindi ito, walang CR, hindi ako attended. So parang ganun yung mindset, no? Comfort against convenience, commitment. Okay, number 2 is, hindi pa, okay, yan pa rin. Serving with no intimacy. So then, punta ka lang sa church, tapos, huwag niyo akong tatanungin kung anong buhay ko, anong trabaho ko, sino tatay ko, walang lalo na. Basta tabi lang tayo dyan. Basta mahalaga, pagpasok ko, tapos mamaya uwi na. Ganun yung pinaiisip ni School Faith, no? Kay Warren. Tapos, attendance without transformation. Yung after 5 years, naka 3 years pa lang tayo. So, after 3 years, basta ako may church. Hindi na mahalaga. May church ako. Hindi ako illegitimate Christian. Pero kung nagbago ako, walang masama ng trip, walang talo din yan. Okay. So may idea na kayo, ano? Anong klaseng sulat yung binabasa ng dalawa. Okay, pero pag binasa natin ang Revelations 3:16, sabi dito ni Lord Jesus, because you are lukewarm, ano yan? I will spit you out. I will spit you out. Sabi ni God, ni Jesus, hindi ka malamig, hindi ka mainit, ang tawag sa'yo, malagihay. Ayaw ko ng gano'n. Parang gano'n kasi yung hindi mo gusto mangyari yung strategy number 2, di ba? Okay, so punta tayo sa strategy number 3. Yan, yan pala. No? Sabi dito, basahin natin. Religion. Yan. Sabi dito ni Tito, let him love the idea of church but hate the people in it. Ay, grabe yung strategy niya. No? Attend ka lang dyan, pero kumusta naman yung worship leader? No? Parang yung pinag-usap, sinisip nila. Parang ang lakas naman. O kaya boring. O kaya hindi ka mukha ng mga waiter sa dulo. Ang ganda ng quality ng YouTube. Ang ganda ng sound. Diba? Full color. So ganun yung niya, no? The way that Christian thinks. Compare. Alam niyo yung Pastor Sandalib, si Pastor Galon, galing mo, pag nakinig ka talaga. Kompleto. Pero sabi sa Matthew 15:8, basahin natin. These people, but their hearts are masakit, no? Parang, okay, you can fool men, but not God. Alam niya eh. Diba parang mga Pharisee of that time. Okay, so elaborate ko ng konti. Offense and forgiveness. Yung bang, ang sabi nung sa letter, gawin mong critical yung mga tao, makahanap ng pagkakamali. Tapos, yung mga naka-offense sa'yo, huwag mong patawarin. Bilangan mo, tangan mo na yan, ha? Sana lang, ilipat na ako. Okay. Disconnected community. So, may tanong ako sa inyo, after 3 years, sino-sino na ba rin yung ate mo? O kuya mo? Pero naman naging ate? O
Ano dito, kuya? Or may younger brother ka na ba dito? After 3 years, 1,000 days siya, ba? 3 years? More than. More than siguro. Okay. Kasi, disconnected community. Okay. Maliit, pero parang malaki. Parang scabber. No? Pero sabi dun sa so ang suggestion ko sa atin, kung mayroong na-offend ka o na-offend sa'yo, patunayan natin. Kasi hindi naman yun ang mahalaga. Kaya mahalaga, tayo pinatawad ni Christ. Ano na lang yung nagawa niya? Hindi ko man lang niya nabati, o hindi ka na-reply. Diba? O hindi ka niya talaga iwasan ka. Hindi ka talaga eh. Iba-iba ng background o mahirap, pero hindi ng mahalaga. Strategy number 4. Okay. Actually, introduction pa lang yung ginagawa natin. Doon tayo sa strategy number 1 pa talaga. Okay. Sin in small doses. Alam niyo ba yung in small doses? Diba pag umiinom ka ng mga maintenance, pinahati mo sa gitna. Bakit? Kasi ang lakas eh. Either biglang nagpapalpitate, o kaya mahal yung gamot. Parang gano'n din yung ibig sabihin ito. Chap-chap na yung sin. Yung hindi obvious, like what? Halimbawa, flirting with temptation. Ano ba malalim ba yung flirting? Yung nakikipaglaro ka sa temptation. Joke lang yun, hindi naman totoo yun eh. Fling lang naman yun. Diba? Pero, sa dulo, yun ang malaking problema. No? O kaya, it's just a little lie. Alam niyo ba may kulay daw ang lie? May white lie daw eh. Hindi, si BIR yan. Dapat hindi na natin sinasabi na nakita na natin. So, compromise. Tapos, justifying pride. Gina-justify natin yung ego natin. Walang pwede mag-comment sa akin. I don't request or solicit your advice. Asa ka na lang magsisisi, pag-isipan mo muna. Yung pride, ang lakas, no? Tapos, of course, nandyan yung addiction, lust, greed. Maliliit siya, kasi hindi siya nakakasakit eh. Lalo nung nabibilang ko sa greed. Diba? Okay. Tapos, sabi, pero pag binasa mo yung Song of Solomon, chapter 2, verse 15, anong mababasa natin doon? Catch for us the foxes. The little foxes that ruin the vineyards. Yung maliliit na may foxes, parang aso. Dahil doon, sinisira niya yung malalaking alamanan. Kapag hulihin natin yung maliliit niya, parang sin, ba? As small as that small sin. May tanong ako eh, ewan ko na kung nadinig yung kwento. Paano ba magluto ng crocodile? Pero kwento ano? Yung buhaya pala, kahit mong lutuin. Pero, may technique. Ano yung, alam ito may idea na kayo magluto ng crocodile. Bubusan mo ba ng 100 degrees centigrade na tubig? Of course, hindi. 1 degree a day. Di ba, 0 degree? Ano sa kuweba? Taas mo ng 1 degree. Okay pa. After 30 days, 30 degrees. Pero, parang ano siya, ano yung sa Los Baños? At spring. After 50 days, ilang degrees na? Siyempre, 50 days, 50 degrees din. 1 degree a day. After 100 days, ilang degrees na? 100 degrees. Pero hindi siya nasasaktan kasi, ano si Pedro? 1 degree a day. Ganun daw ang magluto ng crocodile. I don't know kung totoo nakakapagluto ka ng buhay. Pero tayo, naluluto tayo dun eh. Tama ba mga kapatid? May konti lang naman yan eh. Hindi ko naman sinasadya. Saka ano naman yan, for good reason. Diba? Hanggang man muli, ganun ka na. Hindi mo na alam, ano ba totoo? Hindi mo alam yung totoo at hindi totoo kasi 100 degrees ka na eh. Every day, sinungaling ka na, nagmumura ka na, nagagalit ka na,
nagsisisi ka na ng masama, paunti-unti. Di ba? Okay. Asan naman tayo? Strategy number 5. After all the strategy, 2, 3, 4, mamaya yung 1. Kaya mabigat yung 5 eh. Shame after failure. Di ba para bang ano yun? Once he falls, whisper. Bulungan ko daw, sabi ni Kay Claymore, don't tell anyone, hide. God wants you now. Hindi ka na gusto ni God. Sama mo yun. Parang, inaano na, yung hopeless. Diba? I'm no good for God. Kaya hindi na ako pupunta sa NCC. Hindi na ako bagay ito eh. Feeling ko nasusunod na ako eh. May ganun ba kayong nadilig na yung joke? Maring ito po yung joke niya. Okay. O kaya, tao lang ako eh. Tapos ano pa? Wala na akong magagawa, ganito na talaga ako. Okay. Minsan, yung high school tayo, parang joke-joke lang yung mga terminal. Pero, nagkakatotoo din yung isa. Before God, we can say that when we have no more excuse. Okay. Isolation after sin. Di ba ang style ni Satan, hihiwalay tayo. Nakita ko yung lion, paano siya umatake sa mga karabaw, buffalo. Pag marami, hindi siya makalapit. Ayun, pag mayroong isa doon na mahina, nakalisod na maliit na buffalo, babantayan niya yung isa na yun, tapos atakihin niya. Nag-iisa na eh. Ganun pa rin ang style ni Satan. Pag feeling mo, hindi ka na makalapit sa church, sa God, sa mga kuya, nag-isa ka na. Napakadali, di ba? Kaysa yung kasama-sama mo sila doon, palagi kayong may counseling, discipleship, paano siya makakalapit? Kaya bakod na bakod ka. Tama? Okay, believing the lie, you're too far gone. Naalala niyo yung Prince? Last Sunday, naalala niyo? Di ba parang alam yung case ni Prince, hopeless case, yung may mga nalisibis na siya, meron ng paligpit, parang naglalagay na lang siya ng guantes. So yung mga hindi makarelate, sabihin, balikan na lang niyo yung YouTube, yung backgrounder. Okay. Sabi sa Romans 8:1, kami sa atin yun, alam ko. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Okay, once na ikaw ay nagsisi at pinatawad ng God, tapos na yun. Huwag mo nang babalik-balikan yung grabe, sama ko talaga, ginawa ko yun. Tapos na yun. Binayaran na yan ng dugo, ng tupa. It's all over. And if, to be frank with you, even present and future sin are already paid. All you have to do is come in repentance. Mga kapatid, huwag kayong papagoyo kay Satan na, nako, questionable na to. Wala kang testimony, huwag kayong papalo kay Satan. O nakasulit yan dito sa kanilang playbook. No? Okay, ito na yung favorite natin, strategy number 1. Balik tayo. Kasi alam niyo kung bakit ito napakahalaga. Sabi rito, distraction over distraction. Anong difference? May difference ba? Magkatulog, di ba? Spelling. Meaning. Anong kaiba? Kung sirain, buluhin mo lang siya, ilito mo. Hindi focus. Ano ba yung di focus mo lang? Yung parang, ano ba talaga, nasa parang, walang bullseye eh. Ang labo ng pangyayari. It doesn't matter what he looks at as long that he doesn't look up. Basta mahalaga, hindi siya titingin kay God. Kahit siya tumingin, pagano na. Bisihin mo yung mata niya. Yun ang target ng ating strategy. Ito yung tingin ko pinaka-effective sa ngayon. Sa mga panahon natin yan. Okay? Dito tayo magtatagal ng konti. Kasi di ba, sa ngayon,
Alam niyo yung mindless scrolling? Ano yung scrolling? Ano? Cellphone ba ako dito? Ano yung pinakadulas mo? Masarap yung pinadulas eh. Gusto ko to. Diba? Mindless. Sabi yung mindless, wala kang target. Sino lang yung nalilibang yung mata mo, hindi mo ka lang nalilibang. Tapos, constant busyness. Alam mo yung sabihin ng constant busyness? Walang pahinga. Hectic schedule. Sounds good. But din sabi ng mga businessmen, dapat walang dull moment. Sunday, overtime, meeting, yung anak ko, nadidinig ko to eh, kasi ano siya, counselor. Kaya dati busy ako, back to back to back to back to back. Ang maraming back yun, ha? Nag-meeting, nagka-counseling ka rito, nagka-counseling ka sa kabila, tapos may ano pa. Alam ko, ba't nagkakaroon? Siguro may problema, pero hindi yun ang magandang style ng pagtatrabaho. Noise, multitasking, always on. So yung word na multitasking, nauso yun eh, diba? Napakataan natin. Ay, kaya mo na yun. Nagluluto, ano pa? Nagtataban, nanonood. Ano pa yung kaya sa nililinis. Pero, ba't na muli? Horrible. Pangit ng luto, nasulo, pangit ng daba, madumi ng ba. Marami ka nagawa, pero hindi maganda yung outcome. Hindi taong gano'n. Hindi naman, may exception. Pero generally speaking, one at a time. Tama ba? Diba? Tapos may nagawa pa ng gaming. Gaming. Nakikipag-usap sa'yo, pero yung mata, pero sinasagot ka, yes. Pero okay na yan. Pero nandun sa gaming, buti na lang. Magaling ba tayo mag-gaming? Buti na lang, praise God, hindi ako natuto ng gaming. Kasi, hindi ako magaling. Buti na lang, hindi ako natuto. Pero sa Psalms 46:10, ano sabi doon? Be still and know that I am God. Kabaliktaran ng busyness, di ba? Bakit ka dapat still and know? Naalala niyo si Moses, nung muna encounter niya kay God. Ano sabi kay Moses? Take off your shoes. Isip, madumi yung shoes niya. Parang sinabi sa inyo, take off your phone. Parang yun eh. Tanggalin mo yung phone, tanggalin mo yung plug, tanggalin mo yung game na yan. Nag-uusap tayo. Kung ba pagkausap mo yung anak mo, masaya ka ba na yung plug? Hindi kaya niya. Kaya mas malang spend sound niya kaysa sa voice. Hindi lalo na kung God, diba? Kaya sabi niya, be still and know. Okay. So, punta tayo sa next slide. Sana na. Yun, buti tumawa. Punta tayo dito sa smartphone. Okay, I'm sure may smartphone na. Pero, wala akong particular na ano dito. Basta objective. Okay, ako din. Kasama dyan. Ang cellphone kasi, siguro, okay, next slide ba? Yeah, okay. Bago tayo pumunta, bigyan ko yung background, paano nagka-cellphone. Ang cellphone, noong 1973, actually hindi pa smartphone. Ang flip type moment ko ay na-invento ni Martin Cooper. Kasi kailangan yung mga emergencies eh. Di ba? May pocket bed, may beeper. Tapos noong 2007, may isang tao na tumayo sa malaking stage at nagsimula may pinapakita gano'n. Sino yun? Si Steve Jobs. Ang naka-t-shirt, naka-bilog na. Kita ko yung ano niya eh, yung first day na may introduce yung cellphone. I like that. Kasi nandun, nagpa-plano, may planner, may budgeting, may calculator, may flashlight, may search. Nandun lang lahat. Sabi ko yan, kung hinihintay ko. Kasi bago dumating yung smartphone, ginagawa ko yung manually. Sa notebook, nagbubuhin pa ako ng calendar. Sabi ko, ang ganda yung kinipresent ni Steve Jobs. That was the original plan
Long phone na yun. Pero nagbago ang lahat. Kasi nahaluan ng magandang negosyo. Attention. So, the smartphone was sold to buy or to get full attention kung sino man ang may-ari. Ang tanong, nagsasucceed ba siya? Successful ba yung... Alam niyo, sabi nila successful kami. Kasi sabi nila, we are not selling anything in the phone. What we are selling is you. Binibenta namin. Actually, binibili ka niya o binibili mo yung sarili mo. Kasi yung attention mo, yun yung binibili nila sa atin. Kasi, di ba, pag nabuksan na yung attention mo, lahat pwede na pumasok eh. Diba? Okay. Okay, tingnan natin. Tayo ba ay affected o hindi? Tingnan natin yung 10 signs. Tama ba yan? Sige, basahin natin yung first sign. First thing. So how early ang wake up nyo? Of course, wake up. Pero ang pinag-usapan, una, anong first thing na ginagawa natin pag-isip? Okay, so huwag nyo nang sagutin yan. Minsan hindi, minsan oo, diba? Kung dito nakalagay yung phone, o kaya dito, o kaya kung saan man, yung kamay mo, alam niya eh, no? First thing in the morning, anong tine-check mo? Oras lang. Tapos sunod-sunod na yun, balita, email. Dahil ng distraction. Yun, okay. So, valid yung ano niya, no? Okay, number 2, feeling anxious. Ano ba yung feeling ng anxious? Yung, kaya yung po, tsaka nilagay sa kotse, sa bahay, tsaka ulit mo muna. CR. Yung parang bigla ka na lang nagulumihanan, ang ganda-ganda nung ano mo eh. Tapos bigla na lang yung cellphone ko wala. So, yung gano'n pa ang kalayo sa traffic, sulit bang balikan sa bahay? Nagawa na ba natin yung minsan? Bumabalik. Eh bakit? Pinatun yung aking GCash. Nandun lahat. Bank account number. Yung pupuntahan ko, nandun yung address. Valid, di ba? Pero yung anxiety, hindi mo explain yung anxiousness. Number 2, number 3, endless. How long is endless? Endless ba? Aimless. Sorry, mali. Aimless. Sabihin, mabuti kung, sige, hahanapin ko yung, nasaan mo yung Vikings. Okay kung maliwanag eh. Ano nagawa ko? Ano lang? Kung tayo katagal yun, paano malalaman? Hindi ko alam kung ano yung ginagawa. Aimless. Facebook, Messenger, YouTube, ano pa, balita. Titigil yung pag namatayo, battery. Hindi naman siguro, hindi naman solver doon. Yun yung gano'n, no? Pangkila. Next! Ito ba? Strained relationship due to... Naranasan nyo naman yung nare-reklamo nyo, kakain na ba tayo? Mag-pray ka na. Dali lang. Okay, nag-pray ka na lang sa phone. Parang nagre-reklamo na yung mga kasambahay mo kasi nga, you're absent. Present ka, nandyan ka, pero you're absent. Totally absent. Grabe, ano? Ang tanong ko, tayo ba yung biktima? Tayo ba yung nagre-reklamo o tayo yung pinagre-reklamo? Case to case. Di ba? Next. Seeking validation. Okay. Kung bang 100 nights, kagabi ko lang, parang nasaya-saya mo. Ang tawag doon, dopamine rush. Dopamine hormone. Pag tumaas yung dopamine rush, sabihin, ang saya-saya mo. Pinicturean ko lang yung aso ko, tapos nag-100 live. Tapos the following day, 0. Sayang. Parang yung saya mo, nasusukat ng light. Kasi yung heart, sino yung thumbs up, sinusukat pa eh, no? Mas marami yung may gumanon pa nga eh. Thumbs down. Kasi binoto mo yung ayaw niya, ginanon ka. Parang you're so affected emotionally. Okay. Ang dali explain ito, hindi ako nahihirapan actually. Okay. Number 3, next pala, sorry. Ito.
difficulty in prayer kasi yung pinabasa mong Ephesians, biglang may nag-pop up notification. Your order in Shopee is now on late. Wow. Ano katunahin mo? Yung Shopee o ito? Siyempre Shopee muna. O kaya, na-scam na raw yung Gmail mo. Kaya yung notification na yun, is it planned? O is it incidental? Hindi mo malaman kung sinasadya ba talaga yun. You know. Diba? Tapos, ang problema, yung Bible verse mo, pinupost mo na kung kani-kanino. Nawala na yung kawayatan kasi nandun ka na sa Pinas. Hindi na live ba yung verse mo? Parang nag-shift, hindi mo na mamalayan ng brother-brother, ano? Parang ganda na ng intention mo, gusto kang mag-encourage. Bandang huli, nadi-discourage ka na. Kasi walang pumapansin. Kaya nauna ng madaling araw. Sino ba makaka-receive nun, di ba? Okay, next. No growth plan. No growth plan. Just defaulting to phone. Diba? Ano ang purpose natin today? Walang plan. Punta ka ba sa gym? Punta ka ba sa pagdadalagin ba yung anak mo? O kaya, punta ko, parlor ka ba? Wala na. I just enjoy coming out with my phone. Parang default, the phone is enough to please me for the day. Parang kompleto na ako eh, me and my phone. Diba? Basta mahal ko may charger at may load. So yun yung ibig sabihin nito, no? No growth. So hindi mo na sikas yung health mo, hindi ka na nagpaka-check up, hindi ka na nagpaka-lupit. Marami yan, no? Tapos ito na, losing sleep. Yun ang matindi. Ano, wala ka na gumising ito. Ayaw ko na. Bakit? Saan ka nagpuyat? Okay. It's a common experience. Hindi siya parang abstract. Kasi sinasabi ko, daling maintindihan. Kasi in one way or another, experience natin yan. Tama? Ewan pala sa Richard, parang hindi. Okay. Okay, sorry. Para lang ma-brief yung ano natin. Next. Texting what? Ako, yun ang huwag niyong gagawin. Kasi minsan talong dyan, hindi mo talaga may babalik. Either bayaran ka o bayaran mo. Or sana hindi pa namatay. Kasi hindi mo, isang text mo na nag-pray na yung harap mo. Sino sabi pwede mag-pray mo? Okay. Ako hindi, so far, praise God, hindi ko pa na-experience yan. Pero muntik-muntik ka na. Bigla may tumawid eh. Pedestrian lane pa naman. Okay. So ito tandaan nito mga kapatid. Don't text while driving. Siri. Pwede ka na mag-Siri kung marunong ka. Pero ganun din eh, kasi focus ka pa rin eh. Kahit Siri, di ba? Yung isip mo, nandun pa rin kay Siri. Online tayo, di ba? Yeah. So, it applies internationally. Hindi lang Philippines yan. Then, using your phone during so far wala pa naman dito. Nag-worship. Kasi yung cellphone, wino-worship minsan. At during worship time, nag-worship ka rin. Kasi diba, idol, tama ba? Pag nakuha yung puso mo ng bunggo, idol mo na siya. Okay. Nakakaano itong mga 10 signs at all. Nakakalungkot, pero kailangan natin therapy. Kasi pag hindi mo tinarap, when pride, yung galingan, yung spread natin. Saan ba tayo? Next slide please. Ito yung personal condition natin. Okay? Ang phone or social media is a tool. Nakaka-share tayo ng gospel, video, pero balanse. Gamitin mo siya as intended. Kasi pag nabuksan na yung YouTube, wala ka na walang maganda, stick lang ang ulo. Dapat, pag nagawa mo na yung, na-share mo na yung YouTube, okay na. Yun yung maganda. May conviction ka. Hindi ka reactive. Proactive. Next, social media was hijacking spiritual focus. Right? Sometimes. Diba? Yung focus natin ni Lord na hijack. Hindi mo intention, pero most of the time, nangyayari.
Then the enemy, pakibasa nga, the enemy. God. So the word is dull. Alam mo yung dull? Yung, paano ang space na dull? Yung walang buhay. Walang, may relasyon, pero dull. Malamig, lukewarm, boring, walang excitement, walang piningning yung mata mo kay God. Para ba ako, magbasa na naman tayo. Sige, para 10 minutes na lang ito, bilisan natin. Parang compliance, mechanical, routine, ritual. Parang gano'n na no? Pag hindi ka... Kasi yung isip ko na sa dragon eh. Flying with the dragon ka na naman eh. Doon masarap po eh. Really, yung experience. Para mag gusto mo matapos to, para makalipat ka na sa next chapter. Okay. Saan ba tayo? Next slide please. Okay. The battle war for your soul. Battle for attention and affection. Actually, it is designed by Satan na yung gadget ay maging tool niya upang yung attention natin at affection ay na-distract. D-I-S-T-R. Hindi yung sirain. I-distract ka lang. Diba? Pervasive use of devices and apps. When you say pervasive, lagana. Sino ba dito ang walang cellphone? Nakita ka naman tao walang cellphone sa Pilipinas. Pati bata, meron eh. Diba? Hindi naman hindi isang negative comment, pero pervasive. Anyone can buy it. Credit card, installer, ay mahal na mura. Yan, shorten focus and constant scroll. Yung focus natin, maiksi. Ilang minutes ang focus mo sa isang, basa ka ng libro. Ilang minutes ang kaya mo. Seconds lang eh. Kasi nasanay tayo sa social media. Diba? Pag tumagal, ayaw ng tao eh. Kung mahaba, yung TikTok, ilang seconds? 30 seconds. O it's less than. Kasi mayroon sila, hindi pwedeng mahaba. Okay. Mabilis siya. Maraming eksena. Okay, kaya lang, ang problema sa Matthew 6:20, sabi dito, ang entrance papunta sa heart is mind. Ang entrance papunta sa mind is eyes. Kaya, tama-tama yung style niya ni Satan. Hindi naman pwede sirayan yung direct sa heart. Sa mata lang, isip, tapos heart. Diba? Kasi where your heart is, ano ka? Diba? Nandun ang treasure mo. Next slide please. How Satan uses phone. Paulit-ulit lang, ano? So, number 1, na meron tayong, kapapanood natin, nakakagawa tayo ng mga pagsuway sa Diyos. Dati entertainment, ngayon, pagsuway na. Like what? Pornography, adultery, slander, maduduling isip, gossip and drama. Tapos envy, paano napasok yung envy and comparison? Paano napasok yun? Diba? Nakita mo, nagka-travel sa Europe. Diba? Tapos kumakain sila ng Vikings. Tapos bagong deliver yung kotse. Kawawan naman ata. Ako na lang ata yung pinakawawan. Masaya-saya ng buhay. Tapos bigla ka ng problema nung makita mo yung, diba? Kasi lahat na nakapost sa Facebook, pinakamalirin na nilang shot yun. Na, ano yung tayo yung tawag? Yung edit. Ang may filter pa. Alam mo ba yung bang kotse mo, sigurado ka na kotse talaga nila yun. Isang AI lang yun eh. Yung nag-create ng technology, ang bata niya ngayon, sister, saan yan nagpabili yun? That was, ano lang yun, touch lang. Parang lumulungkot ka, kasi nga na nakababad pero sa screen. Subukan mo kaya hindi tingnan yan for 1 month. Tingnan mo anong mangyayari sa buhay natin. Next slide please. Strategy number, ito, kasama dun sa phone.
i-share ko na lang, parang paulit-ulit na lang. Okay, parang nabanggit na rin natin to. Okay. Okay, sige, next please. How to break free. Ito yung kailangan natin pag-usapan. Kasi aminado na tayo eh. Effective talaga. Sabi nga nung ex-executive ng Google na resign. Alam niyo ba, kung ano yung dinidevelop sa Silicon Valley? Chips. Pinoprogram nila yung mga apps. Actually, hindi apps na pinoprogram nila. Alam niyo kung ano yung pinoprogram nila? Tayo. Paano tayo ma-entertain? Paano tayo ma-hook? Paano tayo yung currency? Alam niyo yung currency? Peso, dollar, currency. Ang currency ng social media is attention. Kaya nga, di ba, you say, pay attention. Do I have to pay? What? Attention. You have to pay your attention. Kasi yun yung program ng chips, yung mga microchips. Okay, ito yung suggestion. Tingnan natin kung kaya natin. By God's grace. Fast 24 hours once a week. Kung saan ka bumabagsak, iba sa Netflix, iba sa smartphone, iba sa gaming. Hindi tayo pare-pareho. Hindi ako nag-game, so wala akong problema sa gaming. Hindi rin ako nag-TV. Way back, pero ngayon wala na. Sabihin, kung saan ka bumabagsak madalas, kaya mo bang itigil ng the whole day in a week? Tapos, or try 30 days reset. Kaya mo bang i-delete yung ano bang app yung madalas ng nag-episode? Sample nyo lang ako. TikTok, YouTube, Netflix. Subukan mo i-delete 30 days. Nakuha ko, sana. Nagbayad pa naman ako dyan. Kung magtatagupay naman tayo ng 30 days, mas malaki yun, di ba? I-delete mo. Ngayon, kung sakaling kailangan mo ng YouTube, mahirapan ka. Kasi, before you reach YouTube, pero madali ang YouTube automatic kasi. Pero yung may app na i-app, like Facebook, nasa private. Ang Facebook pala, pwede kang magbukas ng Facebook na walang app. Pero dadaan ka doon sa mahabang way. Yung pupunta ka doon sa website, tapos nakakita ka no. Sabihin, pag ganun kahirap magbukas ng isang app, nandun mo araw-araw, siyempre hindi na, may insta na eh. Pero yung isang click mo lang, bumubukas, most probably, mas madali kang makuha. Yun yung sabihin ng reset. Kung saan ka bumabagsak na application, subukan mo piliin ng kapatid. Very practical, di ba? Number 2, begin your day without your phone. Psalms 53, 553. Early in the morning, you hear my voice, Lord. In the morning, I prepare a sacrifice for you, God. Masabi ni David, in the morning. Yun yung dapat na pinahuhumalingan natin, di ba? Yung hindi pa bumabangon ng ulan mo, Lord, thank you. I'm so blessed that you are so good. I'm excited ma-feel. Kasi di ba sabi ni David, ni King Solomon, sabi daw sa Ecclesiastes, sa dulong-dulo, lahat ng bagay ay walang saysay. Vanity of vanity. Pero sabi niya doon, I learned that the purpose of man is to worship God and to work and to love, enjoy Him forever. Ang layunin pala ng tao ay para sambahin si God at enjoy mo siya araw-araw. Yung pala yung ultimate goal ng buhay, sabi ni King Solomon. Yun yung nawawala dito. Dahil napunta tayo doon sa isang strategy, number 1, diba? Then number 3, pakibasa, says, okay, kailangan mo ng phone, diba? Communicate, ano pa? Emergency, marami pa, diba? Pero,
Can you decide gano'ng katagal lang ang bagad mo sa phone mo? Nagawa niyo na ba yun mga kapatid? Pero this time, kasi nag-put na natin yung strategy 1 eh. Alam na natin hindi yun aksidente. It's well planned. But it's protect and more good. Diba? Okay, bubuksan ko lang ito kapag tatawag, text, titingnan ko yung message namin, manonood ako ng preaching. Kung wala na, balita siguro, hindi ko lang bubuksan to. Baka alam mo na yung purpose ng phone ko. Okay, next. Prioritize real worship and relationship. Meron palang real. Disconnect from device, reconnect with people. Nung COVID, mahirap yan, di ba? Yung real people. Kasi bawal tayo face-to-face. Pero, ayun, nawala na yung COVID, ayaw pa rin ng face-to-face. Messenger na lang. Para wala nang travel, di ba? Pero, hindi yun maganda para sa atin. Kasi we were made as human to fellowship with God and to fellowship with each other. Okay. Hindi paramihan ng friends. Yun, paramihan ng friends. Yung totoong friend. Hindi yung paramihan ng virtual friends. Tama ba? 10,000 friends. Pero wala man siyang mentor. Wala man lang masabihin ng mentor. Be present, establish phone-free zone. Yan, yung sinasabi natin ito. Maganda may rules tayo sa bahay. Pagkakain, walang phones sa table. Pero naman nakakagawa lang. Kasi baka meron na. Hindi siya rule, pero ginagawa. Pag ano ng lahat, pag kakain, dapat nag-uusap. Ano pa? Pag church, siyempre. Quiet time. Ano pa? Yun. Church. Pag may reunion tayo, minsan once a month, kita yung mga married, single. Wala nang phone. Exist na nga ng week na 2 hours na lang, may phone pa. Diba? Okay. Then, use social media for posting. Pagkita naman yung social media, kailangan namin ng technology. Dahil na kung ginagamit to reach out, diba? Gustahan, inspire. Next slide please. Conclusion. Okay. So, ito na yung conclusion natin. What is the smartphone or the social media or digital business after us? Ano yung gusto nila sa atin? Attention. Dapat maliwanag sa atin yun eh. They're after my attention. Yun, currency natin yun. Okay, tapos, anxiety. Kasi minsan para bang, kapatid, alam mo, parang palagi naman yung problema. Hindi ka explain. So, baka sagot, baka mali yung focus mo. Diba, mali lang yung nakababad ka saan? Sa Biblia, sa prayer time, o kung saan. Minsan, i-shift mo lang yung focus, solve problema eh. Wala ka naman sakit. Tumulong ang pamilya mo. Ano pa? Kompleto mo naman, may pera ka din. Ano ang problema mo? Eh, kasi yung kapitbahay ko eh, dami-dami ng kotse. Parang, kasi nandun eh. Diba? Tapos, sabi ka, pakibasa yung last. Like David, give praise before my eyes. Sabi ni David, I have decided my eyes will only focus on the Lord. Ano na siya? Resolve. Sinabing resolve. Determinado. Wala, hindi na pwede mag-gawin yung aking decision. Kay God lang ang mata ko. Parang sinabi rin ni Job yan, no? Nakipagkaroon siya ng covenant with his eyes. I will not last after young girls. At wala namang record si Job. Ano pa problema niya, diba? Okay, then last. Let's be your breakthrough moment. Okay, what shall we reclaim? Reclaim attention, reclaim your purpose. Kasi,
tandaan natin, kaya tayo binuhay ni Lord. Kasi meron tayong purpose. Tama ba mga kapatid, lalo na yung dumaan sa life-death situation. Bakit tayo nilayaan ni Lord ng buhay pa? Hindi tayo namin sa Lord eh. Hindi pa tapos. Pero mag-imis mo yung purpose kung ang attention mo nakadefocus. Tama? Yan ang kapatid. Kailangan ayusin muna natin yung, lay natin yung attention, then lilinaw yung purpose. Lilinaw ang purpose. Okay. Last na ba? Turning point. Ito yung declaration natin. Hindi tayo powerless, tayo lang ay unaware. Hindi ko alam yun eh. Eh kung alam ko yan, hindi dapat hindi ako nagkakaroon. Pero ngayon, alam natin. Now that we know, can we still say I'm innocent? No longer. We will be deliberately violating yung kalooban ni Lord. Kasi sinasadya na natin. Kasi alam na natin eh, di ba? Dati kanina hindi, biktima ako eh. Okay, ano ba? Expose the lies, disarm the enemy. How do we disarm the enemy? By exposing the lies. So, si screw tape, tuloy-tuloy pa rin yung kanilang sulatan ng Juan ngayon. Eternal yun eh. Kahit hindi sila napapadala sa hell, hindi pa sila patay, buhay pa sila. Hindi pero mag-video. So, next. Okay. Spiritual warfare challenge. Turn off distraction. So, ano yung turn off natin? Anything that distracts us. Tama ba? Okay. So, while reading this, sana gawin natin hindi sermon, together tayo. Para nagpapagay tayo sa kanya. Lord, tulungan niyo naman ako i-turn off yung distraction nito. Kasi, ang daming nawawala, namin ng sayang. Then, fast to reset. Sinabi ko na subukan ko nga, totoo rin. 24 hours a week. Walang phone, walang digital, wala na. Tingnan ko, mamamatay kaya ako. O lalo akong mabubuhay. Okay. Ngayon, pag nakaya mo yun, subukan mo yung delete ko kaya yung mga app na yan. Gumugulo buhay ko eh. No? Hindi kami nakakapag-gusto ng misis ko eh. Puro nakababot siya, nakababot ako. O tapos, mag-text ko eh pag naalala yung pag-uusap. Di ba? Then, pray out loud. Dapat sabihin natin sa soul natin. Si David pinakausap niya yung kanyang soul. Alam mo, soul? Huwag kang malungkot. Kailangan masaya pala. Pwede natin kausapin yung soul natin. Kasi we are spirit and our soul should follow us. Sabihin natin, dinideclare ko, nire-reclaim ko ang attention, nire-reclaim ko ang nagpapagod sa akin. Repent of passivity. Ano ba yung passivity? Yung ano lang, wala kang pakialam. Okay, tutulog-tulogan lang tayo. Okay, hinahayaan lang natin yung sin. Nakita natin yung kapatid natin, na-addict sa phone, o sa anuman pa. Kaya matulog yan. That's passivity. Passive. Dapat ano tayo? Anong magaling na passive? Active. Kung ano yung nangyayari, we're part of them. May leadership tayo. Kasi yun ang purpose natin. We know the word of God. Diba? Resist the devil. Pero sabi dito, resist the devil and he will flee from you. Pero minaw na yung line. Submit yourself to God. Ito number 1. Submit yourself to God, then you resist the devil. Then he will flee from you. Sinabi yan ng James 4:7. You can rely on that. Next, please. Okay, sabi ko nga kanina, sumusulat pa yung tito. Pero kung nabasa na natin yung letter, ang gagawin natin, punitin natin yung script nila. Booking na kayong dalawa, okay, nabiktiman nyo, buong pamilya namin. Today, you read the script, return to your first love. Sabi na ni
Hindi ko malamig, hindi ko mainit. So, yung hinahanap si God sa atin eh. Either malamig ka o mainit. Ano ba gusto ni God? Mainit. Mainit yung first love. Wala nang iinit pa sa first love. Kasi hindi mo yung plano eh. Pusa na lang yung nabuo. Yun ang gusto ni Lord. First love. Okay, wala na tayong oras. Marami pa, pero i-reserve natin mamaya yung last 10 minutes na dishwasher. Let's end the prayer of, okay naman, magkaroon tayo ng personal prayer of commitment sa Panginoon. I will pray, pero sabayan niyo ako sa inyong isip. And may this be our corporate prayer. Okay naman sa inyo. So we bow our heads and pray. O ating Diyos, kami naniwala at actually kami na-receive. We were flowing, riding with the flow, God, unconsciously, deliberately sometimes. And now, God, we want to reclaim the attention that we denied to you, Lord. So, binabawi namin, Panginoon, ang aming mga attention na binigay sa kaaway. Father, give us again your forgiveness. We want to repent, O God. Our attention we surrender to you fully, 100%. Deliver us, Lord, from this bondage. We surrender everything to you, Lord, only by your grace. In Jesus' name. Magandang hapon mga kapatid. Muli narito tayo sa tithes and offering. Ano ba ang tithes and offering? Ito ay ang pagbibigay ng ating pera sa ating local church para sa ating Panginoon. Ang offering po ay yung tithes muna. Yung tithes ay 10% ng ating increase o ating sweldo, allowances, o yung profit ng ating negosyo. Yung offering ay pagbibigay sa Panginoon over and above ng tithes. Ito ay nagsimula sa lumang tipan. Kagaya ng offering, ang unang taong gumawa nito ay sina Abel at Cain. Dito nakita rin natin na meron tama at mali sa pagbibigay. At alam din natin na naging tugon ng ating Panginoon sa tama o mali pagbibigay. Ngayon itong tithes, kumbaga legal ito parang BIR. Fix ito 10% ng ating increase. Nagsimula nga ito sa lumang tipan, lotosan ng Panginoon. At naging controversial na yung mga panahon na ito. Mayroong mga nagpapanggap na Kristiyano sa social media at tinatanong nila, kailangan pa ba natin magbigay ng ikapot? Gayong ito'y nasa lumang tipan at tayo nasa bagong tipan na sa pamumuno ng ating Panginoong Hesus. Sa kanila, parang skeptics sila na dapat ay hindi na raw tayo magbigay sapagkat nasa bagong tipan na tayo. Sa magandang salita, sumagot po ang Panginoon. Ang sagot ng Panginoon Hesus sa Matthew 5:17, 18 at 9.
sa 17, huwag ninyong isipin ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. At sa 18, sapagkat katotohanan sinabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang udlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. At sa Matthew 19, ito ay nakatuon sa lahat ng mananampalataya sapagkat ang ika po ay kautusan din sa mananampalataya. Ang sabi niya sa 19, kaya't ang sino man sumuway sa isa sa kaliliitan mga utos na ito at ituro ang gayon sa mga tao ay tatawagin kaliliitan sa langit. Datapwat ang sino man gumaganap at ituro at ito ay tatawagin dakila sa kaharian ng langit. So sa mga naniniwala doon sa script text, dapat lahat ng kautusan ng Panginoon ay ating sundin. At ang pagtupad sa mga kautusan ng Panginoon, siya lang ay isa lamang katunayan ng ating pagmamahal sa Kanya. Tayo po manalangin. Ama namin Diyos, maraming pong salamat sa pagkakataon itong binigay na lumumuli sa amin na kami po ay makapagbigay ng aming mga ipagkukulor. Pagpalain niyo po ito, Lord, po na nawa ay maging kagamit-gamit sa aming ministeryo at lalo-lalo na sa inyong glory, O Lord. Lahat na ito'y dinadalangin namin sa matamit sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Maraming salamat po sa napapanahon na preaching sermon. Alam po natin na we are all musically attached talaga kasi yun po yung innovation yun. Although, kailangan po talaga natin gabayan o ingatan ang mga puso natin when we follow these technologies. Tayo po tayo lahat at magbigay po tayo ng papuri sa ating Panginoon. Hold me in your arms, never let me go. I wanna spend eternity with you. I stand before you, Lord, and give you all my praise. Your love is all I need. Jesus, you're all I need. My life belongs to you. You gave your life for me. Your
you're all I need. Hold me your arms, never let me go. I wanna spend eternity with you. And now that you're near, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, my life has changed, and I wanna be with you, I wanna be with you. I stand before you, Lord. I stand before you and give you all my praise. Your love is all I need. Jesus, you're all I need. My life belongs to you. You gave your life for me. Your grace is all I need. Jesus, you're all I need. Hold me in your arms, never let me go. I wanna spend eternity with you. And now that you're here, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, my life will change. I wanna be with you, I wanna be with you. Now that you're here, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, my life will change. I wanna be with you, I wanna be with you. I'll speak with you always. It's in your presence, God, is where I wanna stay. Hold me in your arms, never let me go. I wanna spend eternity with you. And now that you're here, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, my life will change. And I wanna be with you, I wanna be with you. Now that you're here, everything is different.